kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Kaagapay ng pamahalaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagtataguyod ng social, civic at national development programs. Kung paano ito naisakatuparan ng PAGCOR, ibabahagi sa atin ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Chairman, magandang tanghali po and welcome to the program. Magandang tanghali sa iyo, Weng at Joey. At salamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa akin na maipaliwanag ang mga naging programa ng PAGCOR nitong mga nakarang taon at sa mga darating pang taon. Sige sir, balikan natin yung 2024. Ano po sa palagay ninyo yung biggest achievement o milestones ng inyong ahensya noong 2024? Well, Joey, noong 2024, para sa akin, ang pinakamalaking milestone ay ang pagpapatupad ng kautusan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong SONA, at ito ay ang pagsasara ng lahat ng POGO or IGLs sa Pilipinas. And nangyari ito nung katapusan ng taon, December 31, 2024. Ipinatupad namin kasama ng maraming ahensya ng pamahalaan. Nandiyan ang Department of Justice, nandiyan ang PAOK, nandiyan ang DOLE, kasama rin natin ang NBI, Bureau of Immigration, Department of Justice, at ilang pang mga sanghay ng pamahalaan. Ang PNP, by the way, kasama natin sa pagtutupad nito. At pwede kong sabihing naging matagumpay ang nasabing pagsasarang ipinatupad natin. Nakalimutan ko at banggitin ko rin, kasama rin ang Department of Interior and Local Government na pinamumunuan ni Secretary John Vic Remulla. So yun na sa akin ang pinaka mabigat na nagawa ng PAGCOR noong 2024. Then, dadako tayo. Isa ding magandang programa na pakikinabangan ng ating mga kababayan ay nag-groundbreak at patuloy ng inumpisa ng construction ng specialty hospital sa Clark, Freeport Zone, no? Alam niyo, as early as late 2023, sa pakikipag-ugnayan ng PAGCOR sa Department of Health at sa foundation ng Soler, yung Bloomberry Resorts Foundation, ay nagkasundo po kami, katulong din ang Clark Development Corporation sa pamumuno ni Ma'am Agnes de Banadera, ay nagtulong-tulong kami nung umupo para maitatag ang at mai-replicate yung specialty hospitals natin dito sa Quezon City. So, nandiyan ang heart, kidney, lung, at children's hospital. So, minarapat mo ng inyong lingkod na makipag-ugnayan sa isang foundation at tumugon naman ang Bloomberry Resorts Foundation, ang foundation ng Soler, para umpisahan ang unang building. At ito'y sa pamamagitan ng pinagkaloob na lupa ng Clark Development Corporation. Sabi ko nga, pinangunahan ng kanilang Pangulo, Agnes de Banadera. Nagkaloob po sila ng 5.8 hektarya kung saan doon natin itatayo at i-replicate yung mga specialty hospitals para ang ating mga kababayan sa regions 1, 2, and 3 ay hindi na kailangan lumuwas pa sa Maynila. At alam naman natin, punong-puno itong mga specialty hospitals. So yung apat din na specialty hospital, sir, na dito sa Quezon City? Inumpisahan na yung unang building. Sabi ko nga, pakikipag-ugnayan yan ng PAGCOR at ng Bloomberry Resorts Foundation ng Soler. Yun ang unang building. And then, ang Department of Health, sa pamamagitan naman ng
pakikipag-ugnayan nila sa DPWH, itatayo naman yung pangalawa, pangatlo, at ika-apat. So, sa mga susunod na taon, ang unang building ay inaasahan naming matatapos ng siguro katapusan ng 2026. So, ang natitiyak ko sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ilang mga building ay matatapos at mabibindisyon naman. So sir, gaano naman kalaki yung kinita ng PAGCOR noong 2024 at paano ito na-achieve sa kabila ng closure ng POGO? Okay. Sa 2024, malugod na binabalita ko sa inyo at sa ating mga kababayan na ito na sa history ng PAGCOR na 41 taon at kalahati ng since naitatag, ang pinakamalaking naging income ng PAGCOR, no? So, ang gross revenues ng PAGCOR ay lumagpas po ng 100 bilyong piso. Sa unang pagkakataon, ito'y 40% himigit kumulang na mas mataas kaysa nung nakaraang taon. At sa bottom line figure naman ay himigit kumulang 16.8 billion ang naging net income. Kung maikwento ko lang, alam nyo, ang kita ng PAGCOR, BDO mga 65% po niyan ay ibinabalik kaagad sa taong bayan sa pamamagitan ng ilang mga programa. Una, automatic po yun. 50% ng kita ng PAGCOR, diretso na po yun sa National Treasury of the Philippines. Buwanan po yun, nag-i-issue kami ng cheque papunta sa National Treasury. Nandiyan po yung Universal Healthcare Act, kung saan nakapaloob po sa batas na yung pong pinagkaloob namin sa National Treasury, 50% po nun ay dapat mapunta sa Universal Healthcare Act, so dun sa PhilHealth. So, kaagapay at katulong ng PhilHealth ang PAGCOR because 50% po nung riniremit namin sa National Treasury ayon sa batas ay dapat magamit para sa Universal Healthcare Act. Nandiyan po ang Dangerous Drugs Board na tinutulungan po natin. Nandiyan po ang bagong-bagong batas na kailan lamang naipasa, yung Renewable Energy Act, kung saan 1.5% ng gross revenue ng PAGCOR ay dinodonate din namin or binibigay namin sa dito po sa Renewable Energy Trust Fund para po sa pag-aaral ng mga iba't ibang bagong mga teknolohiya for renewable energy. Nandyan din po yung Philippine Sports Commission kung saan 5% po after paying the franchise tax, diretso pong rinirimit ng PAGCOR sa Philippine Sports Commission sa ating pag-develop ng ating mga atleta. Meron din po kaming Sports Incentive Act kung saan lahat ng nagwawagi sa international at local competitions ay binibigyan ng incentive ng PAGCOR. Kamakailan lamang ang pinakamalaking incentive ay naipagkaloob ng PAGCOR kay Ginoong Yulo dahil sa kanyang double gold performance. So tayo po ay nakatulong sa kanya at hindi lang sa atleta. Kasama po ang ating coaches and mga katulong nung atletang nagwagi na yon. So, yun po yung mga international competitions tulad ng Olympics, Southeast Asian Games, Asian Games. Pero dito din po sa mga lokal na kompetisyon, nagbibigay din po tayo ng mga incentive sa ating mga atleta. Ito po sana'y ipinagkakaloob ng pamahalaan sa pamamagitan ng PAGCOR para nang sa ganun, ang ating namang mga atleta ay ganahang o
tayo magsipag pa para makapagdulot pa at makapagbigay pa ng mga medalya at recognition para sa bansang Pilipinas. Sir, balikan po natin yung pagsasara ng mga Pogo. Alam natin na dahil sa pagsasarang ito sa utos ng ating Pangulo, merong na-displace po ng mga trabahador. So, kamusta po ang tulong na ibinibigay natin sa kanila? Bagamat sarado na at kanselado na as of December 31, 2024 ang mga lisensya ng lahat ng Pogo IGL sa bansa. Minarapat po ng Pangulo na utusan ang PAGCOR at ang Department of Labor and Employment para makipag-ugnayan sa isa't isa nang sa ganun ay matulungan natin yung mga na-displace nating mga Filipino workers. At gusto kong ibalita sa inyo na hanggang ngayon po, patuloy at aktibo ang DOLE sa pamumuno ni Secretary Benny Leguesma at ng PAGCOR sa pakikipag-ugnayan at tulungan para nang sa ganun, mabigyan natin ng tulong yung mga na-displaced nating workers. Ang DOLE po ay nakapagbigay na ng ilang pangkabuhayan packages. At doon ay binigyan ng pagkakataon yung mga na-displaced na mag-submit ng kanilang application kung meron silang mga gustong hanap buhay na pasukan. So, ang report po ng DOLE ay marami na po silang naipagkaloob na ganito. At pagkatapos po, patuloy ang mga job fairs. Kung di ako nagkakamali, Enero, katapusan ng Enero, may malaking job fair dito sa SMX. At doon ay ang concentration na inimbita ng mga taga-DOLE ay yung mga na-displace. At doon, ilang daan ang mga Pilipino ang nakakuha ng trabaho. At pagkatapos naman noon, ay pinag-aaralan ng DOLE ngayon yung diretsong pagtulong dito sa displaced workers na to. So, ang magandang balita, bagamat sarado na, ay DOLE at PAGCOR ay nagtutulungan para itong mga naapektuhan natin mga kababayan ay matulungan din ng kumbaga mabawasan naman yung problemang haharapin nila sa mga darating panahon. Sir, kumusta naman po yung itatayong PAGCOR Corporate Center kung saan nagkaroon na ng Memorandum of Understanding last year? So ano po ba ito tsaka saan itatayo? Oo, alam nyo, gusto ko ibalita ito at sabi ko nga in the last 41 years, one hand on or office building ang PAGCOR. Walang ginawa ang PAGCOR kundi umupa, magbayad ng upa para sa ating corporate center. Ngayon, hindi ko alam kung inabutan ninyo at ako'y natitiyak ko, nakatatanda ako sa inyong dalawa. Pero kung inyo maalala, merong isang lugar sa tabi ng Terminal 2 nung araw na tinatawag na Nayong Pilipino. Kung saan nandun yung Mayon Volcano, nandun yung Baraswain Church, nandun ang ilang mga Bahay Kubo, vegan house, halimbawa. Parang pag nagpunta ka ron, siguro kayo nag-field trip ng araw doon. Ako naman kasama ng aming pamilya pag linggo'y nagpapasyal. Pero yung lupa na yon, nung ako'y nag-assume ng pagka-chairman at CEO ng PAGCOR, pag-aari na pala ng PAGCOR sa ngayon. At wala namang paggagamitan. Nitong nagkaroon ng modernization ng ating mga airport at nanalo ang San Miguel Infrastructure Corporation, tumanggap po ako ng tawag mula kay Ginoong Ramon Ang, siyang chairman din ng San Miguel Corporation, at nag-aanyayang kung pwede kaming magkita para pag-usapan yung lupang yon. Nung ko nalaman na kung sino pala ang nanalo doon sa modernization ay talagang kailanganin yung lupang yon. 15 hektarya, Weng and Joey. So, sila bilang nanombrehan na-award na ng gobyerno na sila na ang magmo-modernize ng facilities, pinursigi ko na makipag-usap sa kanila. At dito sa napakagandang deal na to, una,
13 sa 15 hektarya ay uupahan at gagamitin ng San Miguel Infrastructure. Diyan itatayo ang isang modernong airport terminal. So, kung ito ang Terminal 2, maglalagay sila ng isang tulay o bridge at doon itatayo yung Terminal 2 expansion kung saan 35 milyong pasahero taon-taon ang gagamit nito. Bukod doon, sa natitirang lugar, magtatayo ang San Miguel ng mga building din para sa kanilang mga tanggapan. Doon naman sa natitirang 2 hektarya, yung po ay gagamitin ng PAGCOR para maitayo na yung matagal ng minimithi at pinapanaginipan o inaasahang magkaroon ng sariling PAGCOR Corporate Center. At kasama sa naging deal ng PAGCOR sa San Miguel, itatayo nila ang tanggapang ito ng walang gastos kahit piso ang PAGCOR. So, bukod doon sa kita, doon sa upa ng 13 hektarya, itatayo ng San Miguel Corporation ang napakaganda at napakamodernong building para sa PAGCOR. Dadagdagan ko pa, doon sa deal na naisara natin, magkakaroon pa sa ground floor at saka sa 4th and 5th floor ng extra space na pwedeng paupahan. So, may commercial section sa ground floor, paupahan. Yun namang kita na yun, 100% pupunta sa PAGCOR. So, lahat ng gasto sa limbawa para sa kuryente, sa tubig, sa security, sa janitorial services, inaasahan kong doon na magmumula. In short, it becomes a self-sustaining project. Aside dyan doon sa upa pa na base na kung ilang milyong piso. So, pag pinaglago mo yun, isang napakagandang deal yan for PAGCOR. At inaasahan namin na sa susunod na 30 hanggang 36 na buwan hindi na lang ito isang panaginip. Isang realidad na to at makikita na to ng ating tao. Oo, kasi parang naging idle yung lugar na yun. Correct. Tapos, may hotel doon dati, di ba, sir? Philippine Village. Oo. Wala namang masamang banggitin. Ang balita ko nakakuha na rin sila ng clearance ng San Miguel na itutumba na yung, para mabuo na yung sinasabi ko. Sabi ko nga, turning an idle asset into something that will be productive and that can be used by the Filipino people. Sir, pag-usapan naman po natin yung mga digital gaming platform. So, alam naman natin na patuloy yung paglago nito. Paano po ito naka-apekto dun sa mga tradisyonal o yung on-site na forms of amusement at paano po natin iti-take advantage itong emerging trend na ito? Joey, alam mo, dahilan sa advancement ng technology, nag-iiba na rin ang anyo ng gaming. Hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Una, tama't nakikita natin yung malalaking mga kasinong na itatag dito ng mga nakarang administrasyon. At tunay na pinakikinabangan natin lahat sa larangan ng turismo, sa larangan ng pagkakaloob ng mga trabaho para sa ating mga kababayan. At ganun na rin para sa lahat ng Pilipinong papasok doon magkaroon sila ng karanasan sa isang maayos at malinis na property or casino. Pero ngayon, with the advancement of technology, alam mo naman siguro, Joey, Tweng, ang bawat isa sa atin, minimum na kuminsan 2 telepono, kuminsan 3 pa. Talagang ang teknolohiya ngayon, pinasukan na rin ng gaming. At ang gusto kong ipaliwanag sa lahat, hindi na natin mapipigil ito Kasi nandyan na yan alam niyo naman, napakalakas ng pagdating din ng AI, for example, yung artificial intelligence na halos lahat na lang ng tao sa buong mundo, yan ang pinag-uusapan at gustong bigyan ng pansin. Pero dito na ba sa gaming, ngayon talagang technology ang nagdidikta na marami ng gaming platform sa pangkasalukuyan. Ang mga dating hindi pinapayagan ang
ang paglalaro sa pamamagitan ng technology, alam niyo ba, bumaliktad na at marami ng bansa ngayon ay tinatanggap na at meron ng mga panuntunan. Sa akin, nakita ko na kung hindi natin ito re-regulahan. Kasi, yun, tama naman ang mga nagsasabi, ang PAGCOR ay itinatag to regulate the gaming. Kasi ayaw natin ito'y hindi na, kumbaga underworld na lang nagpapatakbo. Na imbis na tuluyang pinapatakbo yung unregulated na mga nagsusugal, might as well regulate it, ayusin ng maayos ang struktura nang sa ganun, pakinabangan din naman ng pamahalaan. At gusto kong ibalita na nitong nakarang 2024, kayo mismo ay magugulat, halos 40 bilyong piso ang naging revenue ng PAGCOR na nanggagaling lamang dito sa sektor ng online gaming. Ngayon, tatanungin nyo, hindi ba nalululun masyado ang mga kababayan natin sa pagsusugal? Iyan po naman ay tulad din ng mga binabanggit ko sa iba't ibang interview at mga forum. Doon papasok ngayon yung mga bagong teknolohiya para naman ma-monitor at maiayos ang regulation ng paggamit ng mga kababayan natin ng mga cellphone or computers dito sa gaming. At gusto kong ibalita, marami na pong produkto ngayon na ipinipresenta na sa amin at ito'y all AI-driven. Kung saan pwede mo nang monitor ang isang aktibong tumataya kung ano ang mga nagiging deposito niya, ano ang nagiging taya niya. Nang sa ganon, kung dumating na ito sa isang nivel na hindi nakarapat-dapat, automatic, Weng at Joey, puputulin ka na ng kumpanyang pinaglalaroan mo. Number 2, yung concern na ang mga kabataan kahit daw below 21 ay nakapagsusugal, ito'y may iwasan na rin. Because there are new tools and again, powered by AI para makita mo kung talagang nasa tamang edad na yung nagre-rehistro at yung maglalaro at magsusugal sa mga susunod na araw. So, with all these new technologies, naniniwala po ako na better than before, we will be able to control and we will be able to monitor every gamer who will use his phone or his computer to participate in this online game. At least na maiiwasan yung addiction. Yes. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang mga programa at serbisyong palalakasin pa ng PAGCOR ngayong 2025. Kasama pa rin si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Manatiling nakatutok, magbabalik pa rin ang Bagong Pilipinas ngayon.